Okay, sige. Bago tayo pumunta dyan sa pagbabago, kilalanin nga natin, sino ba talaga si Nate Man? Ano ba si Nate Man? Si Nate Man, pwede kong sabihin na talagang laki siya sa hirap eh. Sobrang hirap ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Ngayon Mhm. nga, gaya ng sabi ni CKYG, na sa isang bahay kami na tatlo kaming pamilya nandoon. Okay. So, wala talagang privacy. So, lumaki ako na kahit pagkain, hirap naming hanapin. Di ko naman pwedeng sabihin na nagkulang sila, pero alam mo yun, nabibigay naman nila yung kailangan namin. Pero dahil kami mga bata, hindi naman namin napapansin na gano'n na pala yung nangyayari. Na yung mga pahanap-hanap nila kung saan sila kikita ng pera para lang may maibigay sa amin, isusubo na lang nila. Mhm. Talagang ibibigay pa nila sa amin. So, thankful ako sa family ko kahit ganun lang yung buhay namin noon. Talagang yung lolo ko talaga especially. Doon ko nakita yung pagiging man talaga, yung father talaga na isusubo niya na lang ibibigay niya pa sa'yo. Kahit makita mo siya, nakikita mo nahihirapan na, kita mo gutom na siya. Pero gusto niya muna nakakain lahat. Parang ganon. Ayun Bago yung, siya, no? oh, Unahin bago niya muna siya. lahat. Unahin niya muna lahat. Okay. Binalikan ko, bilang ako ngayon, binalikan ko yun. Sabi ko gusto ko maging ganon. Pero as upgraded. Upgraded na ganon. Upgraded na lolo ko. Magpo-provide pero hindi na Mm, kinakapos. hindi na kinakapos na nagpo-provide. Yeah. Wow. Wow. Okay. So naranasan mo at a very young age yung gipit na buhay. Yeah. Hirap, alam mo yun, hirap magkaroon ng hapag, pagkain sa mesa. Mismo. Pero naitatawid. Naitatawid naman. Saan to? Saan Naitatawid. to ulit? Sa Pasay ako lumaki. Sa Pasay talaga ako lumaki. Doon talaga. Simulat sa pool, doon talaga ako sa Pasay talaga. Sobrang gulong lugar. Okay. Hindi mo siya maipinta ng pag mahihirapan ka siyang ano eh. Kumbaga pag tinignan mo siya kala mo ganun-ganun lang pero sobrang hirap ng loob nun. Sobrang hirap. Ang daming kuwento doon. Ang daming kuwento na hindi mo akalain na totoo pala yung ganun. Nando doon yung Mall of Asia, nando doon yung malalaking ah, basketball court, arenas, nando doon yung mga magagandang mga establishment, pero merong mga nakatago doon sa Promising kasi pag pinakinggan mo yung Pasay, parang promising siya na ang ganda dyan ah. Andiyan dyan lahat. Star City, MOA. Yung alam mo yun, malalaking basketball courts, casinos. casino. Yung mga, alam mo yun. Pero yung side doon na slums, di ko masasabi kung maganda pa rin yun. Yeah, yeah. At doon ka galing. Doon ako galing at proud ako doon na galing ako doon. Nate man, pwede mo ba kaming pasilipin kung kamusta yung how's the life of Chaudhry growing up? Na parang bukod doon sa kung ano yung sa bahay, ano sa labas. Si Chaudhry, ano siya, pwede kong sabihin na sanay siya mag-isa. Okay. Sanay siya mag-isa kasi noon, parang nakikita ko yung sarili ko na iba ako eh. Mhm. Iba ako. Talagang experimental akong bata. Kumbaga, nagliligalig talaga ako. Kaya kong sumaya rin na mag-isa ako. Mhm. Kaya kong pumunta sa lugar na mag-isa ako. Kaya kong makipagkaibigan sa ibang tao na bukod lang sa lugar ko. Kasi madami akong mga naging kaibigan sa labas eh. Sa Okay. labas ng street namin na mas maituturing ko na close ko sila kaysa sa mga kalugar ko that time. Okay. Nung nagliligalig ako. Mhm. Kumbaga, malayo ako sa mga kalugar ko kasi napatambay ako sa isang lugar doon sa amin na siguro mga 4 na kanto lang yung layo. Yung street niya humilidad. Doon talaga ako parang pinaka nahubog talaga. Bago ako bumalik yung relasyon ko sa mga kalugar ko. Ewan ko para kasi akong ano eh. Pwede kong sabihin na parang na ano ako. Sa mga kalugar ko parang hindi nila ako tinitignan na part nila eh. Okay. May side na gano'n na hindi nila ako nakikita na para doon ako eh. So, tinitake ko siya as mali eh, na ayaw nila akong kasama. Pero sa totoo lang pala, ayaw nila akong kasama kasi ayaw nilang magaya ako sa kanila. Wow. And late mo na yun na-realize. Late ko na na-realize. So hinanap mo yung hindi ka makapasok sa circle na yun kasi nga ayaw ka nilang mapasama. Hinanap mo yun sa ibang lugar. Pero ganun din yung ginawa ko, katulad ng ginagawa nila. Kasi gusto ko talaga yun eh, makulit ako eh. Okay. Kumbaga makulit ako eh. Kumbaga, si John Paul kasi, Mhm. parang ayaw niya akong isama sa mga diskarte na masama. Okay. So ako, parang nagtataka ako sa sarili ko kung bakit ayaw mo ba ako isama. Parang, tangina makulit din naman ako, parang ganun. Pasaway din naman ako.
So, dun, sa mga kaibigan ko sa mga kabilang kanto, ayun yung ginagawa namin katulad sa mga kalugar ko. Pero iba yung kasama ko nga lang. Mhm, mhm. And bakit tingin mo tol, ngayon na wala ka na dun, totally hindi na yun yung life mo. Tingin mo bakit mo yun kailangan gawin? Bakit kailangan mo mapasama dun? Anong nakukuha mo nun out of it? Kailangan, sa totoo lang, wala naman talaga ako nakukuha eh. Pero, wala akong nakukuha maganda. Pero, kasi survive din dati eh. So, Okay. yung mga bilang bata na hindi ka naman lumaking mayaman, kailangan alam mo rin kung paano gumawa ng pera. Mapabuti o masama, kailangan alam mo gumawa ng pera. Sa kinalakihan kong lugar, kailangan mo marunong ka gumawa ng pera. Kasi number one yun. Power sa amin yun. Pag may pera ka, nasa iyo lahat. Pag may pera ka, basta nasa iyo lahat ng... Wala kang problema. Wala kang problema. So lumaki kami na ayun yung thinking namin na kailangan may pera ako para ganito. Kailangan may pera ako para ganyan. Yung baga, yung binabayaran sa amin yung trip eh. Binabayaran sa amin kung paano ka itatrato ng tama ng mga tao sa paligid eh. Paano ka nila hindi babatain. So pag may pera ka, hindi ka talaga nila babatain. So lumaki kami na ganun yung thinking namin na kailangan ko may pera ako para puta. Hindi ako pwede basta-bastahin ito. The more hustle, the more power. Yeah. At ganun. ganun sa lugar nyo sa slums, Ganun. kainan dun. Ganun, kumbaga kainan talaga kung sino may pera, yun talaga pinakamakapangyarihan.